Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa tanghaling ito ay muli nagkasama-sama po tayo sa programang The Baptist Lands Fathers Edition. At salamat sa Panginoon na maipagpapatuloy po natin muli ang ating usapin patungkol po sa ating financial management in connection po sa ating impulse buying. Ano po? At bago po tayo magpatuloy ay unang-una po ay nais po naming batiin ang ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, na siya po ang direktor ng programang ito. Amen. At gayon din po ang lahat po ng corners ng ating simbahan. Ano po? The Baptist Church of Taguig, ang North, South, East, and West corner ng mapagpalang tanghali. And of course, nais ko rin pong batiin ang aming area, ang West Bank family, at lalong-lalo na po ang mga tatay at ang lahat po na masugid na taga-subaybay sa programang ito. Mapagpalang tanghali at wag po kayong aalis dahil napakaganda po yung ating usapin ngayong tanghaling ito. At ipasa po natin yung mga link, ano po, yung ating link at sa mga may gustong magbigay ng comment sa ating comment section ay wag po kayong mahiya dahil ito po ay makakatulong po sa amin ni Brother Rudy at maging sa lahat po ng nagsusubaybay ng programang ito. Maraming salamat and Brother Rudy. Amen. Good morning sa lahat po ng mga viewers natin, sa lahat ng mga nasa bahay, mga nasa opisina o saan man kayo naroon ngayon, eskwelahan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ngayon nga po mga kapatid ay patuloy kaming nag-aanyaya at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At muli, meron po kaming hinandang magandang talakayin para sa tanghaling ito na tiyak na makakatulong para sa ating ikatututo, lalong-lalo na sa pagmamanage ng ating pananalapi. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanay at tatay na nakasubaybay sa amin at maging sa mga young people. At syempre, binabati ko rin ng magandang tanghali ang ating pastor, ang direktor ng programang ito. At sir, good afternoon sa inyo at saan man kayo naroon, maging sa mga kasama ninyo, magandang tanghali. At syempre sa aming area, Makati Central Family, magandang tanghali sa inyo. Shout out sa iyo, Brother Cesar Dejos, na siyang nangunguna sa mga tatay sa aming area sa panonood at pagsubaybay ng ating programa. Good afternoon, Arog, at sa aking 4 na anak. Yan. Yeah, at kasama rin natin Brother Rudy ngayon si Sir Jeffrey Onsat. Ano po? Oh, yeah. Habang nagjo-duty siya. Oh, yan. Ano area yan si Brother Jeffrey? Yan, sa ano yan, Bikutan yan. Northeast corner. si Ma'am Helen Kapundan, anong ano yan? Ay, South border? Oo. Etong Faith Fernandez. Aba, Sino yan? si Faith na naman. Hindi na naman nagpakilala sa tunay niyang pangalan. Si Sandra yan eh. Yung ba yun? Asawa yan ni Builders. Mahirap kasi Richard. Bragancia. Si Ma'am, Sandra Bragancia yan. Pangalan. Mahirap talaga pag may pinagtataguan. Ito si Ma'am Blessy May Ann Jeronimo. Anong area yan? Si Blessy. South border. Si Albert Valenzuela. Ayun. Ang daming South border Punong-puno na South border, ano? Shout out sa inyo, Makati Central. Yun. Yan, Meron ba? Dadami na yan. Amen. Andyan na si Aruge, si Brother Cesar. West Bank family, gising. Yan. Wala. Amen. Andito na ba Agpuon? Wala pa. Hindi ko pa nakita dito. Okay. Good afternoon, Agpuon. Yan. Amen. Yan na. Sino pa? Dami pala Dami natin na taga-subaybay ngayon tanghaling to. At Brother Rudy, at ating ipagbabalik kay aralan yung ating natalakay nung mga nakaraang episode ng programang ito. At ito ay patungkol sa ating financial management.
Baka yung ating taga-subaybay ay ngayon lamang nakapag-tune in sa ating programa ay at least magkaroon po sila ng idea kung ano po yung ating pinag-uusapan. Ano po? So, ating pinag-uusapan mga kapatid, yung financial management. Ano po? At yung text po na ating ginamit ay 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ang sabi po ng Bible na moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Wow. Ano po? Amen. So, nire-required po tayo ng ating Panginoon na maging tapat po at mabuting katiwala. Tatandaan po natin na ang lahat po ng bagay na ating tinatangkilik ay pag-aari po ng Diyos. At yung ating pananalapi na siyang hawak natin ay yan din po ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya ay nagdi-demand po ang ating Diyos na maging mabuting katiwala nawa tayo ng ating Panginoon Diyos Amen. pagdating sa pananalapi. Ano Alright. po? Amen. At That's ating natalakay po yung financial management o pamamahala sa pananalapi ay ang proseso ng pagpaplano, pag-oorganisa, panggabay, at pagkontrol sa mga pondong pinansyal ng isang pamilya Yan. o maging sa isang individual. So, kapag wala po tayong plano at hindi po natin ma-organize yung ating mga pangangailangan, kung paano hindi natin ma-organize yung ating gastusin, mga kapatid, at hindi po natin ito makontrol, ay talagang magkakaroon po tayo ng financial problem. Kaya nga po, humantong po na sa ganitong usapin upang magkaroon po tayo ng maayos na financial management. Alright. Ano po? Sa madaling salita po, ito po ang tamang pagpapasya kung paano gagamitin ang ating pera sa pinakamatalinong pamamaraan Yan. upang maabot ang mga pangangailangan, ano po? At magkaroon ng seguridad at kapayapaan ng isip at magandang kinabukasan ang bawat miyembro ng pamilya. Alam niyo po, kapag waldas po tayo at hindi po natin ginagamitan ng katalinuhan sa paghawak po natin ng pera, ay talagang magkakaroon po tayo ng kakulangan. Ano po? Hindi po aabot yung ating budget sa dulo ng buwan. Ano? Kaya nga minsan nagkakaroon po tayo ng problema na nangangalahati pa lang yung buwan, yung sweldo ay wala na. Kaya nga yun po ang isang layunin ng ating topic na magkaroon po tayo ng plano at maorganisa po natin ang ating budget at paggabay at pagkontrol. No? Dapat makontrol natin yung ating pera upang sa ganon ay magamit po natin ito sa pinakamatalinong pamamaraan at umabot po yung ating pangangailangan hanggang sa matapos yung buwan at magkaroon ulit tayo ng panibagong budget. Ano po? Ito po yung napakahirap po kasi na yung maubusan ng budget. Kaya nagkakaroon ng kagipitan at kung sino-sino po yung sinisisi. Ano po? At alam nyo po, hindi po nagkakamali ang Diyos. Kung yan po ang pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos, ay dapat magalak po tayo at mapagpasalamat po tayo. Ano po? At kung wala pong financial management ay hindi po tayo magkakaroon ng maayos na sistema ng pananalapi. Ano po? Magkakaroon po tayo ng kaguluhan. No? At minsan dyan po nagsisimula ang pagkawasak ng pamilya dahil po sa walang maayos na sistema ng
pananalapi. Kaya nga po, napakahalaga po yung usapin natin na ito upang hindi po tayo magkaroon ng wasak na pamilya at hindi po maging problema po natin yung pinansyal. Ano po? Lagi ang gagawin lang po natin mga kapatid ay bigyan po natin ng sistema. Ano po? Gagyan natin ng sistema yung ating pananalapi. At kung kaya kailangan po natin disiplinahin ang ating sarili sa paghawak ng pera. Ano po, alam po yung disiplina. Kahit po sa paghawak ng pera ay talagang mahalaga. At anumang anggulo ng ating buhay, ang disiplina po ay napakahalaga. Ano po? Lalong-lalo na sa ating usapin nito sa paghawak po ng pera. Ano po? Amen. At kailangan po natin na disiplinahin. At gawin kung ano ang tama. Ano po? Pag meron po tayong disiplina, sigurado tama ang ating gagawin. Kapag dinidisiplinahan po natin yung ating sarili o maging ang ating pamilya, ay of course magkakaroon pa ng kahirapan. Ano po? Medyo magkakaroon ng adjustment. Ano po? Hindi naman po. Of course, kasi mayroon tayong layunin na hindi dapat tayo kakapusin sa ating budget. Kaya nga po, may mga i-adjust lang po tayo patungkol po sa ating mga gastusin. Ano po? At kung minsan po ay makikita mo na parang napakabagal. Parang malabo. Ano po? Malabo talaga mangyari. Ma-attain yung ating goal. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po mahirap ang maglagay ng sistema sa ating pananalapi. Ano po? At ito po ay talagang mayroon nga pong kasabihan ng ating pastor na sa bawat progreso ay may proseso. So wala pong instant dito. Ang bawat isa po na naging matagumpay sa pananalapi, mga kapatid, ay dumaan po yan sa progreso. At narinig naman po natin yung patotoo po ni Sir Randy Cosare noong nakaraang linggo. Tama, Ano po? that's right. At ayun po yung buhay na patotoo na nagkaroon po siya ng sistema at disiplina sa kanyang sarili. At ating nabanggit po sa ang ating verse po rito, yung 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ano po? Amen. Sabi nga po rito ng Bible na for God had not given us the spirit of fear, no? Yes. But of power and of love and of sound mind. Ano po? Sabi rito, sapagkat hindi na po tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng isang matalino na pag-iisip o sound mind. So, kinakailangan po natin ng sound mind. Pag sinabi pong sound mind, ito po yung disiplina. Ano po? Discipline, self-control, and well-regulated mind. Ang ganda po, ano? Amen. Well-regulated mind. So, ating natalakay po yung pagpipigil sa ating sarili. Yan po yung disiplina po, yung pipigilin mo ang iyong sarili, ano po? O yung self-control o discipline. So, ito ay ang kakayahan na kontrolin natin ang ating emosyon, hilig, at maling udyok ng katawan sa pamamahala natin ng ating pampamilyang pananalapi upang may layunin tayo, upang maging sapat at magkaroon tayo ng ipon. So hindi po lagi dapat kapos, kundi magkaroon po tayo ng savings. Ano po? Kaya nga yun yung isang tulong po ng self-control o self-discipline o pagpipigil sa sarili na hindi po tayo kapusin at bagkus magkaroon po tayo ng sinatawag na savings. Ang taong may sound mind ay hindi basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin o biglaang gustong bilhin. Ano po? Yun po yung napakahirap po sa atin. Yung biglaang gustong bilhin na kung saan ay hindi naman po nakaplano sa ating gastusin o pangangailangan. Yung biglaang gustong bilhin. Kaya nga po, natalakay po natin yung self-control. Ano po? Ang pagpipigil sa sarili o self-control o financial discipline in connection po sa ating usapin na
financial management ang magsisilbing preno, ano po, sa pananalapi ng ating pamilya. Na? Kung walang pagpipigil po sa sarili, Yan. ang bawat miyembro ng pamilya, madaling maubos ang ating pera Yun. bago matapos ang buwan. Ano po? At yun po yung mga nakaraan nating Yan ang mahirap pagka hindi pa tapos ang buwan wala ng budget. wala nang budget. Kaya nga minsan mainit yung ulo natin, wala tayong peace of mind, ano po, wala tayong ganang magtrabaho, kundi malolow moral tayo dahil kinapush yung ating budget dahil lamang po sa walang disiplina at walang pagkokontrol sa ating sarili. Kaya nga po napakahalaga na hindi po basta-basta dapat natin papakawalan Yun. yung ating pera kung hindi naman po ito talaga nakaplano upang sa ganun Tama. ay maabot po yung ating pangangailangan at hindi po tayo kapusin. Ano po? At noong nakaraang Biyernes po ay ating tinalakay yung isang problema sa hindi pagpipigil, hindi natin makontrol ang ating sarili. Yung tinatawag po nating impulse buying. Ano Yun, po? yun. Yun yung ating usapin po noong nakaraang Biyernes, yung impulse buying o biglaang pagbili. Ano po? Biglaang pagbili na Yan. hindi nakaplano. So, ito po ay ang pagbili ng isang bagay ng biglaan. Yan po ang impulse buying. Walang Ano po? pag-iisip na ginamit. Walang matalinong pag-iisip na ginamit. No, biglaan na lang na nagustuhan, ay bigla na lang binili at makaraan ng mga ilang oras o ilang araw ay hindi naman talaga kailangan. Ano po? So nasira na yung pananalapi natin. Yung diskarte, yung Nasira na yung plano natin. Kaya nga napakahalaga talaga na kapag gumawa po tayo ng plano sa ating pananalapi ay dapat susundin po natin yun. Yun. Huwag po natin babaliwalain yun. At huwag po natin na ire-realign. Ano po? Kasi kapag nagkaroon po tayo ng impulse buying, mga kapatid, ay talaga maapektuhan yung budget ng ating pamilya. Ano? So, yung biglaang yung walang plano o walang sapat na pag-iisip. Yan po. So, ang impulse buying po ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madalas magkulang ang budget ng pamilya. Na po, yan po ang kadalasan na dahilan kung bakit tayo kinakapos, no? Kinakapos. Mahalaga po yung ating usapin para hindi po maapektuhan yung ating financial management. At mahalaga na magkaroon ng malinaw na sistema at disiplina ng buong pamilya. Ano Yun. po? Sabi nga po ng Proverbs, ano po, yung ating supporting verse po dito po yung Proverbs 25 verse 28. Ano po? Proverbs 25 verse 28. Sabi po ng Bible na he that had no rule over his own spirit Yan. is like a city that is broken down and without walls. Ano po? So ito ay direktang tumutukoy sa pangunahing sanhi ng impulse buying o kawalan ng pagtitimpi o self-control. Ano po? Yung mawawalan tayo ng proteksyon sa ating pananalapi, mga kapatid. Ano po? So, ang taong hindi marunong magtimpi sa sarili ay tulad ng isang lunsod na giba ang pader at walang proteksyon. Yan, Ano po? tama. Ang pagtitimpi po ay hindi pagkakait sa sarili, kundi isang kinakailangang depensa. Alam po, alam nyo, kahit po sa ating pananalapi, mga kapatid, ay kinakailangan natin na magkaroon tayo ng proteksyon sa ating pananalapi. Ano po? At, Defense yan Defense natin yan sa ating buhay, mga kapatid. At napakahalaga na mapaglabanan po natin yung impulse buying upang magkaroon po tayo ng proteksyon sa ating pamilya at hindi po kapusin yung ating budget. Ano po? Yan. At sabi nga po na
kapag ang tao ay hindi marunong magtimpi, no? Sa lahat man ng anggulo ay talagang kalimitan mapapahamak yan. Mapapahamak yan. Kaya nga, yung impulse buying ay isang magandang ilustrasyon po yan sa Proverbs 25 verse 8 na kinakailangan natin na magkaroon po tayo ng wall, magkaroon po tayo ng proteksyon, ano po? At magkaroon po tayo ng peace of mind. Kaya nga po. So, napakahalaga po na disiplinahin natin ang ating sarili sa paghawak ng ating pera, no? Kapag may gustong bilhin, po, kapag may gustong bilhin na hindi nakaplano, ay wag po nating bilhin muna. Ano po? Hindi kabilang ito sa, kapag may isang bagay na hindi kabilang sa batayang pangangailangan, o yung ating priority of needs, ano po, yung ating pangangailangan sa loob ng ating pamilya, ay wag magpreno muna tayo. Ano po? Pag-isipan muna natin. At wag natin basta-basta susundin yung bugso ng ating damdamin na kung saan yung tinatawag po na impulse buying. Ano? Magpatupad ng patakaran. Ano? Sabi ko nga po, pag hindi po kailangan talaga at meron tayong gustong miyembro ng ating pamilya na may gusto po, ay wag po tayo basta-basta nating bibilin, kundi sabihin natin na ipag-pray muna natin at mag-ipon po muna tayo ng pera para natin mabili yan. Ano po? So sa panahon kaya ng ating nating disiplinahin ang ating sarili at ang mapaglabanan po natin yung impulse buying, ay mawawala po yung emosyonal na pananabik. Yan. O yung tinatawag na impulse, ano? Emosyonal na pananabik. At mas makakapag-isip kung kailangan ba talaga ito. Ano po? So napag-usapan din natin na noong nakaraang Biyernes na gumawa ng budget plan. Ano po yung budget plan? No? So kung tayo po ay kumikita po ng minimum wage, no po? Minimum wage sa panahong ito, ay dapat meron po tayong budget plan. Ano po? Magkano ba ang minimum wage ngayon? So, ang minimum wage ngayon ata ay 755. Ano po? So, kung minimum wage po ang iyong sweldo at meron po tayong sweldo na 22,650. Ano po? So, ano po ang dapat natin, ano pong gagawin natin sa 650? No po? Kaya nga, yun yung shinare po natin nung nakaraang Friday na yung 22,650 na minimum wage na sahod po sa loob ng isang buwan ay dapat po may plano po tayo. Ano po ang dapat nating plano? Yes. Sabi po ni Sir Andy dito, unang-una ay ihihiwalay mo muna yung tithes mo, which is yun yung Amen. 10%. Ano po? So yung 10% po ng 22,650 ay 2,265. So yan po yung ihiwalay mo na po kaagad yan. Ano po? At sabi po na natalakay po natin na magkaroon din po tayo ng bukod po sa tithes ay para lalo tayo pagpalain, magkaroon tayo ng faith offering. So ilang percent ang gusto mong ibigay doon sa 22,650 na iyong sahod sa loob ng isang buwan? O pagpalagay po natin na magbibigay po kayo ng 5%. So nasa inyo na yon kasi yun po yung kung gaano po nyo lalong pinasasalamatan ang Diyos sa pera na ipinagkatiwala po sa atin. Ano po? Halimbawa, 5%. Ano po? So, magkano ba ang 5% ng 22,650? So, ang 5% po niya mga kapatid ay 1,132.50. Ano po? So, yan po. Bahala na po kayo kung ito po, gabay lamang po ito. No? Gabay. So, pwede nyo pong i-adjust yan. Para na sa ganun, hindi nyo masasabi na yung inyong sahod ay kapos. Dahil ito'y nakabudget nakaplano na mga kapatid. Ano po? So,
na yung 5% ay mapupunta sa iyong offering. Ano po? So, another thing is yung 70% ay dapat po nakalaan yan sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan o yung talagang fixed budget mo. Ano po? Kasi meron po tayong mga kapatid sa ating pamilya yung tinatawag na fixed budget. At dapat yan ay meron kang fixed budget para po sa iyong mga fixed na pangangailangan. Ano po? Tulad po ng ng kuryente. Ano po? So yung 70% ay ilalaan mo yan sa iyong kuryente. Ano po? So magkano ba yung 70% ng 22,650? So ang 70% po niyan mga kapatid ay 15,855. So kita nyo mga kapatid, pinapakita ko po lang po sa inyo na meron pong napapatunguhan yung iyong pera. Meron talagang direksyon. Doon sa iyong plano, may direction ka at ginagabayan mo yung iyong pera. Hindi yung bahala na. Kasi yan po yung isang malaking problema po natin na bahala na at walang direksyon. So yung 15,000 na 70%, 15,855 na 70% ng iyong sahod sa minimum wage ay meron kang fixed na pinaglalaanan dyan mga kapatid. Tulad ng kuryente. Po, pagpalagay mo, magkano ba ang kuryente mo? Pagpalagay mo, 2,000 a month. Dapat, sa tagal natin na gumagamit ng kuryente, alam na natin yan kung magkano yung pinakamataas na ating binabayaran sa kuryente. So, kung alin yung pinakamataas na bayarin mo, yun yung kukunin mo lagi. At, siyempre, dahil meron kang goal na magkaroon ka ng savings, ay dapat sikapin natin na magkaroon tayo ng pagtitipid sa kuryente. Ano po? Halimbawa, 2,000. Ano po? Sa 2,000. Tapos, yung tubig. Of course, may bayarin tayo sa tubig. Magkano ang binabayaran mo sa tubig? Pagpalagay natin, 200. Kasi yung tubig ko, Brother Rudy, alam ko, 186. Sana all. Laging Minimum. Minimum. Halimbawa lang ito. Kaya, pwede nyong ilaruin ito mga kapatid. Ano po? At least binibigyan ko lang kayo ng direksyon kung paano nyo ibabudget. Ano po? Mura tubig mo, no? Mura ang tubig dyan sa Villamor. Kasi yan Sa baryo Palar, ginto ang tubig. Yun. Depende yan. Kaya nga, kung ginto ang tubig ninyo, dapat nakalista kung magkano ang pinakamataas na gastusin nyo sa tubig. Tama. Okay. So, para nagkaroon ng direksyon, ano po? So, of course, kung ikaw ay nagungupahan, magkano ang upa mo sa bahay? So, yan, ilalaan mo na yan. Halimbawa, 5,000 upa mo ng bahay. So, yan ay nakalaan na yan mga kapatid. O kung may nag-aaral ka pang bata, di ba po mga kapatid, ay of course, magkakaroon ka ng tuition. So, halimbawa, magkano tuition? Maglaan ka ng 2,000. Ano po? Pamasahe. Of course, pamasahe ng nagtatrabaho at pamasahe ng estudyante. Pagpalagay mo, 2,000 din. No? So, yung daily allowances mo, may natitira, may daily allowances mo ay magkaroon ka ng 1,500. No? Okay, so, matitira mo na dyan yung pagkain. Ano po? Pagkain. Yung pagkain natin, pamilya, sa araw-araw, andyan dyan na yan. Makalagay mo na dyan. So, yun, doon mo nalalaroin doon sa 70% na yan. Pagkakasyahin mo na yan. Huwag ka magrereklamo, kundi magpasalamat ka sa Panginoon at ipag-pray mo sa Panginoon na may kapitbahay tayo na magbigay sa atin ng ulam. O kaya may manok na biglang pumasok sa bahay natin na nagsusuko at nagbo-volunteer. Ano po? At yun po yung So, ayan pa. Lumabas na po. 85% ng iyong sahod ay na-justify mo na. Okay? Alam mo na kung saan po tatungo. So, may 15% ka pa mga kapatid. So, yung 15% na i-allocate mo yan mga kapatid sa yung 10%, katulad nga po ng sinabi ko, dapat hindi po kapos at hindi lamang eksakto. Ano po? At tabla-tabla lang ang sahod natin. Magkaroon po tayo ng 10% savings. So, ang 10% savings, mga kapatid,
ng 22,650 ay 2,265. Ano po? 2,265. So, yung salapi na yan, mga kapatid, yung pera na yan ay nakalaan yan sa iyong savings o ipon. O kaya, kapag nagkaroon ng emergency, magkaroon ng emergency ang iyong pamilya, ay diyan ka kukuha. No? Diyan ka kukuha. At halimbawa din, may utang ka. No? Kasi hindi natin, nabaon tayo sa utang. Halimbawa, ganyan. Tama. So, huwag mo tatakbuhin yan. Responsibilidad mo yan, obligasyon mo na bayaran yan. So, doon mo kukuhain yan. Hindi mo ibibigay lahat yan. Kundi, Hindi uutang ka uli para bayaran ng utang mo. yan. Pag nabayaran na yan, mga kapatid, yung utang mo, huwag ka na mangutang. Papasok mo na dyan yung contentment. Ano po? Papasok mo na dyan yung contentment. Huwag ka na mangutang para hindi ka mabaon sa utang. At kung bayaran mo, mga kapatid, at kausapin mo yung kinauutangan na unti-unti mong babayaran dyan. So, mula doon sa 2,265 ay kumuha ka ng halaga na huwag mo namang ibigay lahat upang meron ka pang pondo. Ano po, may matitira ka pang pondo kasi baka binigay mo lahat, pag bigla nagkaroon ng emergency, saan ka kukuha? Di yung mga purpose na yan, mga kapatid. So, kung wala mang emergency, at least may ipon ka. May ipon ka. Kung wala ka namang utang, biruin mo, magkakaroon ka ng monthly savings na 2,265. No? At yun nga yung testimony ni Sir Randy Cosare na nagsimula siya sa 50 pesos savings a day. No po? At nakabuo siya ng 18,000 at within 1 year. At ano ang naging kapalit nun, mga kapatid? Pinagkatiwalaan siya ng Diyos ng negosyo. So, yun yung mga simula lang. Hindi Amen. po wag tayo maging instant. Ano po? So, doon may natitira pang 5%. No po? Sa 5%. So, yung 5%, siyempre, kung gusto mo namang ikain sa labas sa yung mga anak, of course, ikain mo rin. Pero, wag mo rin uubusin. No? Wag mo rin uubusin yung 5%. Dahil yung 5% ng 22,650, mga kapatid, ay 1,132.50 centavos. So, kung hindi ka maluho, mga kapatid, at gusto mong mag-ipon, ay wag mo munang ilabas yung iyong mga anak sa labas. O wag mo na kayong mag-mall. Para na sa ganun, ay may ipon ka na 1,132. Kaya nga, nakompleto na yung 100% na yung 22,650 na sahod mo. So, sa pamamagitan yan, mga kapatid, ay talagang makikita mo talaga na yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga talaga na ilista natin, no? Gumawa tayo ng plano sa ating pinansyal na paggastusin, ilista ang ating mga pangangailangan at bigyan ng priority at yung ating budget ay dapat may direksyon. Ano po? Kaya kita mo, mga kapatid, hindi man kinapos, no? Kapag sinundot mo po itong ibinahagi ko sa inyo, mga kapatid, 10% sa Panginoon, 5% sa offering natin, 70% ay yung ating pang-araw-araw na pangangailangan o yung fix na expenses natin, at yung 10% sa savings o kaya may pinagkakautangan tayo na dapat bayaran, at yung 5% ay yung sa ating mga extra na ating mga kagustuhan, no? Kaya makikita mo, mga kapatid, na talagang may direksyon. Hindi pwede yung eksakto lang. Kasi pag sinunod mo ito, mga kapatid, at in-adjust mo pa to, magkakaroon ka ng savings, no? Magkakaroon ka ng ipon at makakaahon tayo sa ating pagkabaon sa utang. At kapag tayo, bayaran natin ang utang natin, mga kapatid. At wag na tayo mangutang. Maging kontento na tayo, mga kapatid, sa kung ano ang pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na gastusin na ayon sa kanyang ipinagkatiwala sa atin.
Nasabi rito na maging mabuting katiwala tayo. At ating ipagpapatuloy, mga kapatid, yung ating usapin. Ano po? Patungkol po sa impulse buying. At ibibigay ko po kay Sir Rudy. Thank you, Brother Noel. Impulse buying, ito po yung ating dapat masolusyonan. Alam mo, Brother Noel, kanina habang pinakikinggan kita, habang binabudget mo yung mga bagay-bagay, yung impulse buying ay kasintulad ng emergency. Yeah. Parang ganon. Alam mo kung bakit? Kasi yung biglaan na nagustuhan mo, parang nagkaroon ka ng emergency. Yeah. That's right. Isipin mo na sitwasyon na ganon. So, supposed to be, yung impulse buying ay kung katulad yan ng emergency, ay talaga namang mauubusan ka. Tama. Diba? Tama. Pero alam nyo, mga kapatid, paano ba natin masusolusyonan na hindi po tayo mahook doon sa tinatawag na impulse buying? Okay? Ngayon, eto po yon. Ako naman po'y naniniwala na sabi nga ng Biblia, ang mabuting katiwala ay ang mabuting katiwala, mga kapatid, ay dapat marunong mangalaga. Amen. Diba? Amen? Kasi yung pinagkakatiwalaan ng Diyos, marapat lang na marunong siyang mangalaga ng ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon. Amen. Yamang ang Diyos ang nagbigay sa Kanya. Yeah, At amen. katulad nga ng ating laging nababanggit, alalahanin natin, mga kapatid, na ang bagay ay lahat ng bagay na meron tayo ay mula yan sa Diyos. Yeah. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ngayon, kung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yan, dapat mapangalagaan natin anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen. Lalong-lalo na kung yung pag-uusapan ay yung patungkol ngayon dyan sa pinagkakakitaan. Ano po? Dapat marunong tayong mangalaga, mga siwa sa ganyang klaseng bagay. Ngayon, eto po, mga kapatid. Kung ang Diyos ang nagbigay sa atin, marapat lamang na kaisipan din ng Diyos ang dapat po nating gamitin. Amen. Upang sa ganon, mapangalagaan natin ng maayos ang kanyang ipinagkatiwala sa atin. Okay? So, paano po magsisimula? Paano po natin masusolusyonan yung ganyang klaseng kalagayan na nahuhook tayo ng tinatawag na impulse buying? Una, sabi ko nga, alamin mo na yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Marapat lamang marunong ka talagang mangalaga. Amen? So kung pangangalaga, dapat kaisipan ng Diyos din ang gagamitin mo. So Amen. ito po ang kadalasang dapat nating gawin. Ang pagbabago ng kaisipan o change the way you think. Dapat Yeah, amen. baguhin mo yung iyong kaisipan kung paano ka mag-isip, mga kapatid. Sapagkat naniniwala ko, ang action natin ay nakabase sa ating iniisip at Yeah, paniniwala. So, kung babaguhin natin yung ating pag-iisip at hahayaan natin na yung kaisipan ng Diyos, yung kanyang ibinigay, yun ang gamitin natin, ay makakaiwas tayo dito sa tinatawag na impulse buying. Yeah, amen. Kasi kung ano yung naisip mo, biglaan, ito pa matindi, biglaan mong naisip lamang yun. Oh, binili mo. Kung minsan nga hindi na dumaan sa iyong pag-iisip dahil lang sa nakita ng mata mo. Yeah. So, binili mo, mga kapatid. Kung lagi kang ganyan, hindi ka maaalis sa sitwasyong iyan. Amen. Okay? So, baguhin mo muna, kapatid, yung iyong kaisipan. Disiplinahin mo muna. Disiplinahin mo, yun ang pinaka-the best doon. Kasi, tulad ng sabi ko, yung action natin nakabase sa ating isip at paniniwala. So, changing your mindset, mga kapatid, will change your life. Yeah. Yan pinakamahalaga diyan. Isipin niyo ito, tingnan niyo. Sabi nga try natin isipin alin nga ba yung kailangan at hindi kailangan. Yun. Isipin mo 'yon. Kung hindi yan kailangan, huwag yan. Yeah. Hindi naman pala kailangan. Huwag, bakit mo bibilihin yan? Hindi naman nga kailangan. Yeah. Hindi palibasa maganda at nagustuhan mo ay bibilhin mo na. Amen. Isipin nyo muna yung kailangan nyo, hindi yung gusto nyo, no, mga kapatid. Okay? Amen. So, yan yung nagpapahirap kasi. Kaya, dapat may ganun po tayong kaisipan. Ngayon, eto, bakit ganun? Sabi nga ng Biblia, di ba, sa Proverbs chapter 3, verse number 5 hanggang 6, trust in the Lord with all thine heart. Isipin nyo po, kung yung kapamaraanan ng Diyos ang ating gagamitin, ay talaga namang sa Diyos ka lang talaga magtitiwala. Trust in the Lord with all thine heart and lean not into thine own understanding.
Huwag sa sarili mo lang pangunawa, mga kapatid. Okay, maliwanag po yan eh. Kaya nga, importante na sa Diyos tayo magtiwala. At ang sabi ng Biblia, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, kailangan natin yung gabay ng Diyos. Kailangan natin yung kaisipan ng Diyos upang mapangalagaan natin ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na kabuhayan o pinagkakakitaan. The way kung ayan na, may bunga na, binigyan na tayo ng sweldo, and yet hindi pa tayo marunong mangalaga at magpahalaga, ay siguradong mauubos at mauubos. Ito yung mga kapatid, ang Diyos hindi po nagkulang. Hindi po siya nagkulang ng supply patungkol sa ating pangangailangan. Ang problema lang ho talaga, tayo yung hindi marunong gumamit Yeah, amen. noong ibinibigay sa atin. Amen. Madali tayong magulat. Kaya nga dapat may kaisipan. Meron pong gagamitin po talaga natin ang karunungan na mula sa Diyos. Amen. So yun yung pinakamahalaga. Ito mga kapatid, kung yan ang ating buhay, yun ang ating kaisipan, di yun din ang ating magiging buhay. Why not make a simple lifestyle, mga kapatid? Make a simple living. Yeah, Simple as God's design for us. Kung ano yung dinisenyo ng Diyos sa atin, doon tayo mamuhay ayon sa bagay na yon, mga kapatid. Alam nyo, madali lang naman eh. Bakit tayo nagkakaroon nahuhook sa sa tinatawag na false buying? Impulse buying. Impulse buying? Yeah. Kasi napupunta tayo sa ibang lugar na hindi dapat nandoon tayo. Saan ka nakakakita ng ganun? Sa isang lugar na napuntahan mo, hindi naman ka dapat nandun. Isipin nyo ito, mga kapatid. Kung meron tayong tinatawag na simple living, o meron tayong simple na pamumuhay, simpleng buhay lang, mga kapatid, katulad ng, actually, ito yung kadalasan na nangyayari eh. Ako, mga kapatid, ewan ko kung nangyari na ito sa inyo. Halimbawa, bahay, church, o di kaya bahay, school, church. Isipin nyo, o di kaya bahay, trabaho, church. Kung ganyan lamang, mga kapatid, ang ating klase ng lifestyle natin, ayos yan. Yan yung simple life, mga kapatid, na hindi mo na kailangan gumala kung saan-saan. Bawat tandaan mo, either may sarili kang sasakyan, may motor ka man, o wala, mamamasahe ka, gagastos ka, mga kapatid. Pero kung meron kang simpleng klase ng pamumuhay, bahay, simbahan, eskwelahan, simbahay, tapos eskwelahan, simbahan, o trabaho, simbahan, bahay, ganun. Aba, mga kapatid, kung ganun lang ang uri ng ating pamumuhay, ay talagang napaka-the best. Simpleng buhay, makikita natin. Kaya nga, yung sabi ni Sir Noel, yung kumain sa labas, ba't may ganun? Yeah. To be honest, mga kapatid, hindi po masama ang kumain sa labas. Amen. Pero kung hindi pa kaya ng budget natin, Yun ang bakit mahalaga. natin gagawin? Tama. Kaya hindi naman, sabi nga, hindi naman pagsiil sa ating sarili. Hindi po rin yung Hindi pagkakait. hindi ang pagkakait sa ating sarili. Kundi talagang pagdidisiplina lamang at kung paano pangangalagaan yung ipinagkatiwala sa atin. Yeah. Kumain sa bahay o sa labas ng bahay. Yeah. Pwede. Tingnan mo, actually, to be honest, ako, Brother Noel, Yeah. sabi nila, kumain ka sa labas. Ang ginagawa ko talaga, talagang yung pagkain ko, dinadala ko sa labas. Alam mo, Sir Rudy, hindi po masama yung kumain sa labas. Yun. Kung Kaya na. Kung kaya ng Oo. budget natin at wala pong maisasakripisyo Yun. sa ating pananalapi. Maganda po ang kumain sa labas. Yun. Pero kung hindi pa po natin kaya, no? Kaya nga po napakahalaga na tignan po natin yung ating financial status. Yun. Ano po? Kung kaya ba o hindi. Yan. At kung kaya, pag-isipan pa rin. Yun. Na? Kailangan ba talaga? Oo. Ano? Kailangan ba talaga na kumain kami sa labas? O baka mas maganda yan na magkaroon ka. Kung Baka masugatan yung budget. Opo. At saka, Isa alang-alang. mas maganda kung, halimbawa, may budget ka na pangkain sa labas, alin kaya ang mas maganda? Kung yung halaga na yon ibili mo at lutuin mo sa bahay at doon kayo kumain, magsalo-salo ng iyong pamilya. No? Yun. Kaysa sa kumain kayo sa labas, alam niyo naman, expensive, pagod, no? Sa akin, pag kumain kami sa labas, ibig sabihin nun, yung pagkain namin, babaunin namin, dadalhin sa labas. Doon kami kakain sa parke. Amen. Oo. Yun lang, ganun lang kasimple.
Simple, mga Yeah. kapatid, para maiba lang ang view. Yeah. Yun Yeah. lang. Maganda yung ganon. Actually, ginagawa ko talaga yun. Bakit ka mo? Kailangan din kasi ng mga anak natin na maipasyal o mailabas. Pero hindi ibig sabihin bibili tayo sa labas. Yun. Kundi may iba lang po yung view. Ang Yeah. tawag po doon ay diskarte. May iba yung ambience man lang. May iba man lang. Tapos syempre, naano rin nila yan. Lalo na't kung mga bata, ang gusto lang naman talaga nila yung makaapak din sa Bermuda. Oo. Yun lang naman din yun. Kaya mga kapatid, gamitan po natin ng diskarte. Yeah. Kaya maganda po. Kita ninyo, ang tawag ko po doon ay simple lifestyle. Yun, Mga tama. kapatid, simple living lang po. Oh. Kaya, hindi po natin kailangan, kung hindi naman kailangan, wala nga tayong sapat na, wala pang ang ipon, gusto mo na mag-restaurant. Wag naman sana, mga kapatid. Wala pang sapat na ipon, gusto na, laging nasa fast food. Patadagin muna ang pinansyal. Yan, Oo. iwasan natin ang mga Oo. bagay na yon. At ito, alam mo, isa sa nakita ko. Yeah. Ha? Bakit ka mo walang naiipon? Bakit Mhm. ka nauubos agad ang budget? Kasi sa ultimo ngang oras ng pagtrabaho, lumiliban. Yeah. Ewan ko lang ha, Amen. mga kapatid. Tama, amen. Alam mo, eto mga kapatid, bakit, sabi ko nga, kung meron kang simple living at meron kang kaisipan ng Diyos, susundin mo kung ano yung programa ng Diyos sa buhay At mo. kung ano ang pangangailangan talaga. Oo, tingnan mo mga kapatid. Halimbawang sabihin natin, work on the day of work. Work on the day of work. Anong ibig sabihin? Magtrabaho ka sa oras ng pagtatrabaho. Yun. Huwag ka namang lumiban. Ano ba ang sabi ng Panginoon patungkol sa bagay na yan? 6 na araw na tayo ay magtatrabaho. Tama. At yung pang isang araw ay Ay para sa Panginoon. nakalaan naman yan. para sa Diyos. Para sa Panginoon. Sa pagpuri sa Kanya. Paano kung sumahod ka ngayon, Brother Yeah. Noel? Yeah. Pagkatapos lumibang ka naman kasi kasasahod mo lang, nag-outing-outing. Oo, lumiban ka. Maliban sa nag-outing ka na, lumiban, hindi ka pumasok. Yeah. Sa madaling salita, doon sa 30 days na naging budget mo, siyempre no work, no pay yan, Brother Yeah, Noel. that's true. So, ibig sabihin, mababawasan na naman yung budget mo doon. Baka yung sinabi mo kanina nga 1,000 plus na 5% Oo. na natitira, Oo. wala nang matitira kasi kung lumibang ka ng 2 araw, Aba, tapos ka na. 1,000 por yun. Oo. Mahigit. Di ubos na. Oo. Kaya yun yung sinasabi ko. Kung meron kang kaisipan ng Diyos, at sinasabi ko, simple living lang ang meron tayo, Yeah, mga amen. kapatid. Okay? Isipin mo, magtrabaho ka ayon sa oras ng pagtatrabaho. Amen. Huwag yung tinatawag na one-day millionaire, sabay absent agad. Yeah, amen. Huwag, mga kapatid. Oras ng trabaho, magtrabaho. Kaya nga sabi sa Book of Ecclesiastes, chapter 3, verse number 1, To everything there is a season Yeah, and amen. a time to every purpose under the heaven. Right? So mga kapatid, pansinin ninyo, no? Kung ganyan ang kasimple ang buhay natin, mga kapatid, 6 days magtatrabaho tayo, 1 day ilaan natin para sa Panginoon, pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginawang pag-iingat sa atin. Amen. Pinaka-the best po yun. Yeah. At tumingi uli ng karagdagang karunungan, mga kapatid. Actually, sabi nga, kung meron lang tayong self-control, tapos na po yung ating tinatawag na problema pagdating sa impulse buying. Yeah. Wala na. Amen. Saan tayo hahantong kung meron na tayong tinatawag na self-control? Yeah. Tulad na sabi ko, palitan mo muna una yung iyong kaisipan. Sa Panginoon ka magtiwala, yung kaisipan ng Panginoon ang gamitin mo. Hindi po ba, sabi nga doon sa Book of Romans, Romans chapter 12, verse number 2, sabi dyan, And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yeah, amen. So maliwanag, isipin nyo, kung papalitan natin yung Yeah. ating kaisipan, huwag tayo doon sa makamundong bagay at pamamaraan, kundi yung kaisipan ng Diyos ang gamitin natin. Yeah. Mapuprove natin na kung ano lang ang maganda. Yeah. At sigurado ko, mamumuhay tayo na aprobado ng Diyos. Yeah, Yung amen. pinakadabis dun yung mamuhay ka, sabi ko nga, yung pagiging simpleng buhay, ay yun yung aprobado ng Diyos, Yeah, mga amen. kapatid. O tingnan ninyo, yung mga gumagawa ng maraming exhibition.
Galing sa trabaho, dadaan sa mall. Yeah. O, hindi po ba? Dapat mula sa trabaho, umuwi ka ng bahay. Yun. Ngayon, kung may ministry ka, mula sa trabaho, diretso ka na sa simbahan Yeah. para mag-perform ng iyong ministry. Pero kung dadaan ka pa sa mga mall at konting tawag sa iyo ng katrabaho mo, tara, kape muna tayo, ay tapos ka na. Yeah. Amen. Hindi na yun. Iba na yan. Yeah. Nawala ka na, na-mislead ka na sa purpose na dinisenyo ng Diyos sa buhay mo. Yeah. So, Amen. matuto ka munang mamuhay ayon sa tamang pamumuhay Yeah. na gamit ang matinong kaisipan. Yeah. O, kung meron tayong ganun, saan hahantong? Ay doon tayo hahantong sa sinasabi ni Sir Noel. Diyan na po tayo makakaipon. Yun. Actually, Tama. naman mga kapatid, yun naman ang gusto. At sabi ko nga, kailanman hindi naman nagkulang ang Panginoon kung nagawa nga ni Brother Randy yung 50 pesos a day. Yeah. Mga kapatid, hindi naman pinag-uusapan kung gaano kalaki agad ang Yeah. iyong maitatabi. Tama. Hindi naman po ganun eh. Yeah. Hindi po pinag-uusapan niya na ganito ang matira, ito yung maitabi ko. Hindi. Yeah. Lahat naman nagsimula sa maliit. Ang Yeah. importante, merong naiipon. Yun. Tingnan ninyo yung nangyari kay Sir Randy. 50 pesos a day. In Yeah. 1 year, nakaipon daw siya ng 18,000. 18,000. Isipin nyo mga kapatid, yamang meron tayong kaisipan ng Diyos, isipin ninyo, ay, which is yun naman talaga ang plano ng Diyos, ang lumago tayo eh. Yeah, amen. Yung paunti-unting ipon, pasasaan ba naman lalaki? Tama. At katulad ng ginawa ni Sir Randy, yung 50 pesos na naipon niya in 1 year, ininvest niya, mga Yun. kapatid. Amen. Ininvest niya sa isang hanap buhay na pagtitinda ng gulay. Saan siya dinala nung ganong bagay? Yeah. Which is, ang tanong nga dyan, meron bang sinasabi ang Biblia patungkol sa bagay na yan? Meron bang sinasabi ang Biblia patungkol sa bagay na yan? Maraming sinasabi. Yeah. Ang Biblia patungkol sa bagay na yan. Yeah. Kasi yun nga ang programa ng Diyos sa atin. Amen. Tingnan mo kapag nakaipong ka, mga kapatid, huwag niyo pong mamaliitin ito at huwag ho kayong magmamadali. Yeah. Dahil to be honest, ako man ay ganun din. Nag-ipon muna bago ininvest yung ating pinagkakaperahan. So sa madaling salita, mga kapatid, yung ating iniipon, hayaan mo lang dyan. Kapag umabot na sa tamang presyo, kaya ng paikutin, i-invest mo. Yeah, At tingnan ninyo, sabi ng Biblia dito sa Book of Proverbs, mga kapatid. Book of Proverbs, chapter 13. Alam mo, ganyang kaganda eh. Dahil syempre, hindi naman po tayo, hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Yeah. Kundi talagang gusto natin maging sulit kung Amen. ano yung matututunan natin. Amen. Isipin ninyo, Proverbs chapter 13 in verse number 11. Okay? 13:11. Yeah. Sabi ng Biblia, wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Yeah. Nakita niyo po, mga kapatid? Tama, Wealth tama. gathered by vanity shall diminish, but he that gathereth by labor shall increase. Yeah. Isipin nyo, no? So, ipon lang. Ipon lang. At pagtrabahuhan Pagtrabaho, talaga. kaya nga, mula naman, yung inipon mo naman talagang pinagtrabahuan mo Oo. naman. Sige lang. Pinagtrabahuan mo yan eh. Yung 50 pesos, di ba? Naging 18,000 at nung kanyang ininvest yun, ano ang nangyari? Meron bang sinasabi ang Biblia patungkol doon? Meron din, brother. Yeah. Proverbs chapter 21, verse number 20. Proverbs 21, verse number 20. Alam nyo, yan ang maganda doon. Kasi may kaisipan nga ng Diyos. Di ba? Amen. Sabi rito, verse number 20, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. So isipin nyo, mga kapatid, but the foolish man spendeth it up. So, yung ubos biyaya, foolish man lang yan. Yeah. Pero kung tingnan mo, yung wise. yung Yung wise, mga kapatid, isipin mo, meron siyang desire ng oil. Yeah. May mga ganun siyang desire. Oo. May desire siyang mag-invest in the dwelling of the wise. Pero but the foolish man spendeth it up. So yung ubos biyaya, yung gastos ka ng gasto, Yeah. pamumuhay yan, kapatid, ng isang
foolish man. Isang mangmang na Oo, tao. totoo naman. Bakit? Yeah. Yun daan tayo doon uli sa impulse buying. Mm. Sino yung gusto lang maglustay ng kanyang pera? Pera. Foolish man. Yeah. Foolish man. Yeah. So isipin nyo mga kapatid. Pero kung tayo ay may kaisipan, pinalitan na natin, sabi ko nga, changing the way you think mga Yeah. kapatid. Amen. Sapagkat ang ating action ay nakabase sa ating iniisip at paniniwala. So palitan natin, gamitin natin yung kaisipan ng Diyos. At makakaiwas na po tayo doon. At ang mangyayari, ano pa mangyayari? May simple living tayo. Namumuhay tayo sa simpleng pamumuhay lamang. Hindi naman pagsisikil. Hindi pagpapakait, pagkakait sa hindi ating pagkakait sarili. sa ating sarili, mga kapatid, kundi yun ay tamang paggamit. Bakit? Mabuti kang katiwala eh. Yeah. Mabuti kang katiwala, kaya marunong ka rin mangalaga ng ipinagkatiwala sa iyo. Amen. So yun yung po yung sinasabi ko, dadaling ka ngayon, magkakaroon ka ng saving. Eh, pagpalagay mo na rin 50. Yan. Pagpalagay na natin, ayoko na ng malaki kasi parang imposible kasi pagka malaki. Doon tayo sa totoo. Sa totoo lang, sabi Sa nga nangyari niya, na talaga. Sa nangyayari, yun talaga. Sige, kaya mo bang magtabi ng 50 pesos every day? Kung kaya, why not na hindi natin Yeah. gawin? Mula yun sa ating income. Yeah. Sabi nga, yung sinabi mo, 755? Yeah. Basta ipaglaan mo ako ng 50 doon. Doon sa everyday. Everyday. So, isipin mo kung may ganun kang kaisipan, saan mo saan uuwi yan? Makakapag-invest ka, mga kapatid. Amen. At, Makakaipon. makakaipon ka. Ngayon, siyempre, dahil nakakaipon ka na, mga kapatid, at may investment ka, makakaiwas ka na, mga kapatid, sa OPM. Yeah. Sa pangungutang. Ano po, yung others people's money. Yeah, others people's money. Oo. Makakaiwas ka na doon. Kasi nga, mga kapatid, to be honest, bakit tayo nagigipit? Bakit tayo napupunta doon? Dahilan sa hindi tayo marunong gumamit ng ipinagkatiwala sa atin. Yeah. Kaya nahuhook tayo sa utang. Yeah, At amen. yun yung masaklap eh. Mantakin mo, mga kapatid, parang yan ba ay disenyo ng Panginoon para sa kanya mga anak na malubog sa utang? Hindi po. Yeah, amen. Hindi po. Actually, lahat po tayo, ako hindi po ako exempted doon. Yeah. Ako po ay nangungutang. Dati, mga kapatid. Pero nung natuto na ako, abay pambira, inalis tayo ng Panginoon doon sa kalagayang iyon. Amen. At sabi nga, hindi masamang mangutang, lalo na kung gagamitin mo naman sa pagpapalago pa uli. Yeah. Ano po? Amen. Hindi dahilan sa may gusto ka lang, kundi gagamitin mo rin para mas mag-increase pa. Para mag-multiply. Oo, para mag-multiply pa. Abay, the best yun. Yeah, amen. Wise yun. Yeah. Pero kung dahilan lang talaga sa kagipitan, ay gagawin mo yon, ay mga kapatid, pangit. Yeah. Kaya nga, sinasabi ko, mamuhay ka ng simple lamang. Yeah, Ano amen. po? Wag na. Wag marangya. Actually, Brad, kahit ikaw tinitingnan kita eh. Yeah. Ang buhay mo, mula sa bahay, simbahan. Yeah. Bahay, simbahan. Yeah. Yung trabaho natin kasi nasa bahay lang eh. Bahay, simbahan. Amen. Bahay, simbahan. Amen. That's right. Nung nagtatrabaho ka, ganun pa rin naman. Yeah, amen. Hindi na Trabaho, wala ang simbahan. oo. Trabaho, bahay, simbahan. Yun. Ganun lang umiikot ang buhay natin. Amen. O, di po ba? Pero mga kapatid, yun yung sinasabi ko. Yeah. Turuan natin ang sarili natin. Palitan natin ang ating kaisipan ng ganyang klaseng kaisipan, yung kaisipan ng Diyos. Renewing of minds. Renew mo. Huwag yung makamundo. Yeah. Huwag yung makamundong bagay, Yeah. kundi yung maka-Diyos na pamamaraan Yun. ang gamitin natin. Yan ang disenyo ng Diyos sa atin. Sabi nga, kaya tayo nahirapan dahilan sa paghahangad. Pag dumaan ka kasi doon, tapos konting kaway sa'yo actually, ito yung matindi doon eh. Pinapansin natin yung pusa na gumaganong-ganon sa tindahan ng coffee shop. Oo, di ba pansin niyo? Nangaalok. Oo. Di ba may pusang ganon? Yung gumaganong-ganon? Sa Chinese yan eh. Isipin mong yun, Alam mo, maraming pusa rin tayong kasama sa katrabaho natin. Konting Amen. yaya sa atin, tayo. Why not na ikaw ang magyaya sa kanya? Dalhin mo Yeah. siya sa simbahan. Yeah. Yan yung pinaka-the best.
Pero kung tayo yung yayayain, lalo na't magkakape sa labas, tapos kanya-kanya naman, sasabihin, kanya-kanya naman. Oo. Hello, magkano din yung kape, Brother Aba, Noel? Mahal din yun. Oh. Siyempre, may halaga yon. Oh. At saka alam mo, talaga kung magiging wise lang tayo sa pag-spend ng pera na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi po tayo kakapusin eh. Ako'y naniniwala na yun nga po ang paulit-ulit kong sinasabi na hindi po nagkakamali ang Diyos kung bakit yan po ang pinagkatiwala sa ating halaga ng ating Panginoon Diyos. No po? At hindi niya po, at ang Diyos na po natin ay hindi madamot. Yeah. Hindi niya po ipagkakait. So, tinitignan lang talaga natin ng ating Panginoon Diyos kung paano po natin ini-spend yung kanyang pinagkatiwala sa ating pera. At magbasa tayo, partner, Yeah, ng sige, ng mga comment. mga comment. Oh, sige. Sabi ni Ma'am Girly Lasa, no? Sige, Sabi sige, rito, bills pa lang, sir, ubus na po. Kita mo? Napakasakit naman yun. Yun. No? Kung yan po ang inyong comment po, bills pa lamang po. Alam niyo po, natututunan po natin. Kaya nga napakahalaga na maglista po tayo ng ating mga pinagkakagastusan Tama. upang mapag-aralan po natin kung paano po natin makokontrol yung bills. Ano po, hindi po maganda na yung sahod, yung sinasahod po natin ay napupunta lamang po sa bills. At talaga magkakaroon po tayo ng problema. Kaya nga po, dito po itong usapin na ito upang nagkaroon po ng pagpaplano sa ating pamilya, sa ating pananalapi, para magkaroon po ng seguridad yung ating pamilya at magkaroon ng masayang pamumuhay. Ano po? Kasi kung yung sumasahod po tayo at pambayad lang ng bills, saan po tayo dadalhin? Kaya nga, hindi po pa pwede na bills lamang po. Kaya nga, may ginawa po akong halimbawa na pwede nyo pong gayahin. No? Alam nyo po, yung bills po, mga kapatid, napag-aaralan po yan. Napag-aaralan po yan kung paano po natin mapababa. So, nasa ating pagkokonsumo na lamang po yan. Kaya alam nyo po, baguhin po natin yung ating sistema. Yan. Para masaya naman po yung ating buhay na hindi po lamang sa bills po napupunta. Ito, sabi rin niya ni Ma'am Girly Lasa. Ito. Ayan. Sarap mag-ipon po ng coins. No. Sir. Meron din naman. Alam mo, totoo yan. Kasi alam nyo yung 25 cents ngayon, mga kapatid, even yung piso, hindi po na ngayon pinapansin. Ano po? Alam niyo po, ako personally, ang ginagawa ko dyan, pag nakadaan po ako, mga kapatid, ay dinadampot ko po yan. At iniipon ko po yan. Kasi alam niyo po, blessing yan, mga kapatid. Ano kaya ang reaksyon ng Diyos na bigyan ka ng ganyang halaga na hindi ka mabuti papagkatiwalaan? Kung sa halagang 25 sentimo ay hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka papagkakatiwalaan ng 25 pesos? No po? O kaya 25,000. Kaya dapat, totoo po yung sinasabi, yung 25 coins na yan, 20 coins na yan, ay talaga makikita. Pag inipon mo yan, meron yan patutunguhan. Ay sabi ni Sir Cesar Dejos. Amen po, Sir Rudy. Kung di kaya, 20 na coins na lang po, sir. Tama, Kung di kaya yung 50, 50, why not? Kasi barya, yung 20 pesos ngayon, mga kapatid, barya na lang Barya na lang. Tama, Brad. At itabi mo yan, mga kapatid, itabi mo yan. At alam nyo po, mga kapatid, ito po yung katuruan ng ating mahal na pastor na kinakailangan po talaga natin maglista. Maglista ng ating pangangailangan. Kasi yung 70%, mga kapatid, na allocation para sa ating budget, sa ating fixed budget, yung pag hindi po tayo maglilista ng ating mga gastusin, ay wala po tayong babalikan sa darating na sa susunod na buwan. Kaya makikita mo kung ikaw ay nakaipon ng iyong sahod, mga kapatid. So, pag-aralan mo ulit para kung paano ka madadagdagan yung iyong ipon. At kung ikaw naman ay nag-overspend, nag-overspend ka sa sahod mo, balikan mo yung expenses mo.
No? Magbalik kami expenses mo. Saan ba ako? Kaya nga, ako personally, kahit 20 pesos yan, mga kapatid, nililista ko yan eh. Nililista ko yan kasi para makita ko kung saan ba talaga napunta yung aking pera, yung aking sinahod. Hindi po yan hindi po basta-basta nawala po yung ating sinahod na walang tayong pinagkakagastusan. Kaya nga, napakahalaga na gumawa po ng listahan at ng yung listahan na yan, mga kapatid, ay yung listahan na yan dapat nakikita ng bawat miyembro ng pamilya. Ano po? Nakikita nila upang open tayo sa ating pamilya na wala tayong tinatago sa ating kinikita at hindi na tayo paghanapan ng ating kapamilya. Kaya nga po, kinakailangan talaga natin na magkaroon ng listahan, mga kapatid. Ano? Huwag mamamalengke. Ano po? Huwag pupunta sa palengke o kaya sa grocery, no? Nang wala kang dalang listahan. Kasi kapag lalong-lalo na, 'di ba? Yung sinasabi ko 70% na budget mo for 1 month, no? Dala-dala mo 'yan kapag ikaw ay namalengke. Aba, pag yan ay dinala mo, mga kapatid, sigurado ko ma-out of budget ka. Kung kinakailangan mo ng 200 pesos lang na iyong gagastusin sa bawat pamamalengke mo, magdala ka lang ng eksaktong halaga. Yeah. 200 pesos lang ang dalin mo. At dapat, bago ka umalis ng iyong bahay at ikaw ay mamamalengke, nakalista na yon kung ano ang bibilin mo para hindi ka maligaw. Ano mo, para hindi ka maligaw kung ano. Pamaya, kasi pag sobra sa 200 ang iyong dinala, na yun talaga yung dapat mo lang gastusin for that day. Nako, pagdala mo, mas malaking halaga. Babalik ka ng iyong bahay na mas mahigit pa sa 200 ang iyong ipinamili. Tama. Kaya yun po yung tinatawag po na dapat natin disiplinahin yung ating sarili sa paghawak po ng pera. At wag po tayong mamamalengke o wag tayong mag-grocery ng gutom. Kasi kapag tayo'y gutom, mga kapatid, malaki ang tendency na, syempre, mamamalengke ka, mag-grocery ka, gutom ka, bibili ka ng sandwich. Pag bumili ka ng sandwich, magkano ang sandwich? Bawas na dun sa pera na dala mo. No? Mabuti kung sandwich lang yan. Mabuti kung sandwich na. Tama ka, brother. Mabuti, kung halimbawa, nagustuhan mo pa yung mas masarap pa sa sandwich. Kung yogurt. Nag-yogurt ka pa, di ba? Nag-iced tea ka pa. Di ba? So out of budget ka, mga kapatid. Kaya nga, ang unang-unang dapat nating gawin, una, disiplinahin natin ang ating sarili. Pangalawa, gumawa ng listahan. Listahan ng ating gastusin. At huwag po tayo basta-basta magpapadala sa ating sa udyok ng ating damdamin na ito'y hindi naman nakaplano sa ating pagbabudget. Ano po? Ito, sabi ni Ma'am Jonalyn Osiel. Amen. Nagsisikuhan na po kami dito sa bahay. Amen. Kita mo? Talagang, pag ikaw ba naman ang hindi niya magkasikuhan kayo Totoo yan. Kasi alam niyo po, mga kapatid, yung sinasabi po namin dito ay karanasan. Karanasan namin. Ano po? Kung papaano po namin hinahati-hati yung aming salapi para nang sa ganun, may pagkasya sa loob ng isang buwan at hindi lang mapagkasya, kundi magkaroon po ng savings at hindi po tayo mabaon sa utang. Ano po? At sabi nga ni Ma'am Girly, tingnan mo, si Ma'am Girly Lasa, sabi, madami na po akong natulungan about sa savings. Nagtuturo po ako ng handler. Handler ako. Ipon challenge. Ayan. Maganda po. Maganda po yung ginagawa niyo, ma'am. At talagang napakaganda talaga na may ipon ka, may savings ka. Ano po? At alam niyo po, mga kapatid, isa sa nagdanakaw ng ating pera, mga kapatid, yung nagbabacuum ng ating pera, yung credit card. Ano po, mga kapatid? Yan. Kung hindi mo naman kayang disiplinahin ang iyong sarili sa paghawak ng credit card, ay talagang mas maganda pa na wag ka nang mag-credit card. Marami po akong kakilala, no? At yung sinasabi, binabahagi po ng ating mahal na pastor,
yung pagka-credit card, mga kapatid, marami pong mga modus dyan, mga kapatid. At unang-una dyan, pag hindi mo na-disiplinahan ang iyong sarili, mag-aaway kayo ng iyong asawa. Lalong-lalo na kapag hindi niya alam kung ano-anong mga inuutang mo dyan sa credit card. At pagdating ng singilan, ayan, mahirap yan. Hindi mo matatakasan yan, mga kapatid. Matalino ang bangko at alam niya kung paano niya kunin ang pera mo. Kaya nga, mga kapatid, iwasan po natin na mag-credit card. Ano po? Hanggat, mas maganda nga yung yung hawak mo lang yung pera mo. Kung ano lang yung kailangan mo. Actually, kahit Gcash, hindi ko gusto. Oo, yung online, at saka yung online shopping. Oo, yun. Nako. Ayaw na. Kasi pag may Gcash ka, syempre may maano ka rin sa online shopping. Yeah. ka dyan. At alam niyo po, yung mga kapatid, lalong-lalo may cellphone tayo, Oo. mga kapatid. Kapag nagkaroon ng promo yan, mga kapatid, nagkaroon yan, Lazada. Sabi ni Brother Rudy, nagtatawag pa. Oo, Di ba? tatawag pa yan Nangunguha pa ng pansin. Oo. Alam niyo, mga kapatid, kahit kapag, yun nga po, napakahalaga talaga yun, kaya nating kontrolin yung ating sarili. Na hindi tayo basta-basta nagpapadala dyan. Alam nyo, sa mga kapatid, sa edad kong ito, hindi pa ako marunong mag-order sa online. Oh, eto, brother. Jacob Heronimo. Open budget, sir. Delikado kung walang listahan. Totoo yan. Totoo po yan. Kapag walang listahan, nako, madali po natin maubos ang ating pera. Kaya nga, ang sabi po ng ating mahal na pastor yan, tukuyin mo kung ano talaga ang iyong kailangan. At doon mo dadalhin yung iyong sahod, yung iyong pera. Ang masaklap niya, mga kapatid, naubos na ang budget mo, nakalimutan mo pang magbigay sa Panginoon. Na-disconnect ka patuloy sa Panginoon. No? Kaya nga, napakahalaga na magkaroon talaga ng listahan. Ano po? Sabi ni Mama, alam niyo po, yung mga ganyan-ganyan, mga Shopee, Lazada, o ano pa yung mga electronic na shopping na yan, mga kapatid. Kapag tayo ay hindi nagkaroon ng disiplina sa ating sarili, mababaon tayo sa utang. Ano po? Mamuhay tayo ng ayon sa ating pangangailangan. Ano? Hindi po yung ayon sa ating kagustuhan. Mga kapatid, napakahalaga ng usaping ito. At i-unfollow mo, mga kapatid. Wag na, tanggalin mo yan sa cellphone mo, yung mga ganyan. Kasi hindi po yan makakatulong. Lalong-lalo na kung ikaw ay wala pang maayos na direksyon ang iyong pananalapi, tanggalin mo yan sa cellphone mo. Kapatid, makakatulong na mas maganda ay wala kang mga online shopping na yan. Ano? At mga kapatid, talagang kailangan natin seryosohin ang usapang ito. Kasi alam mo, mga kapatid, mananatiling problema ang pananalapi sa ating buhay kapag hindi po natin ito nabigyan na maayos na direksyon. Kaya sa pamamagitan ng usaping ito, mga kapatid, ay talagang seryoso po ang ating mahal na pastor. At seryoso din po kami na maahon po ang bawat isa sa pagkalubog sa utang. Ano po? Alta, alam niyo po, napakaganda na matulog sa gabi nang wala kang iniisip na utang. Ano po? Magkaroon tayo ng mapayapang kaisipan. At yun po yung isang napakaganda rito produkto ng madisiplinahan natin ang ating sarili, lalong-lalo sa impulse buying. Ano po? Kaya mga kapatid, talagang bigyan natin ng unang-una sa pananalapi natin, mga kapatid, unang-una bigyan natin ng kasiyahan ang ating Panginoon. Ipakita po natin na tayo ay mapagkakatiwalaan. Ano po? Tayo ay mabuting katiwala, no? Mabuting katiwala sa lahat ng bagay na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kung hindi pa kaya, yun nga pong prinsipyo ng ating mahal na pastor. Kapag maiksi pa ang kumot, matutunan mong bumaluktot, no? At pag mahaba na yung kumot, pwede mo nang i-extend yung iyong katawan. Ibig sabihin, kapag yung budget ay kapus pa, ay kinakailangan mo manang tipid-tipirin mo na. No? I-budget mo na mabuti. Pagkasyahin mo. Wag mong i-extend yung iyong gastusin kung wala ka pa namang
malaking, kung wala kang sapat na halaga para sa mga pagkakagastusan na yan. Ano po, mga kapatid? Kaya nga, napakahalaga na talagang matutunan po natin na mapangalagahan natin ang ating pananalapi sa loob ng ating tahanan upang hindi pa maiwasan po natin yung kaguluhan. Ano po? At hindi lang po kaguluhan, kundi maiwasan po natin yung pagkawasak-wasak ng ating pamilya. Alam niyo po, maaring sabihin natin na maliit na bagay lang ito, pero alam niyo po yung idudulot niya ay hindi po makakabuti. Okay? So, Brother Rudy. So, yun mga kapatid, napakagandang usapin ito at lagi ko pong pinapaalala sa inyo mga kapatid, make a simple lifestyle. Amen. Make a simple lifestyle. At palitan natin ang ating kaisipan. Kaisipan ng Diyos ang gamitin natin. Trust in the Lord with all thine heart and lean not into thine own understanding. Amen. Mga kapatid, yung tandaan natin. So, thank you so much sa lahat sa mga sumubaybay sa atin, Brother Tuel. Amen. Sa lahat ng mga nag-comment, salamat sa inyo. At ngayon, medyo kapos na ulit tayo sa oras. Amen. At sa susunod naman uli. So, yun mga kapatid, salamat po sa inyo. Amen. So, maraming salamat mga kapatid at pansamantalang magpapaalam na po kami ni Brother Rudy sa programang ito at naway nagdulot pa kami ng pagpapala po sa inyo at mayroon po kayong natutunan sa aming ibinahagi po sa inyo at kami po ay natututo po sa inyo sa pamamagitan ng inyong comment. Kung kaya mga kapatid, pagtulong-tulungan po natin ito na maisaayos po natin yung ating pananalapi sa ating tahanan, sa ating pamilya upang maging mabuting katiwala po tayo ng ating Panginoon Diyos. So hanggang sa muli, ako po si Brother Noel. At ako si Brother Rudy. Na napansamantalang nagpapaalam po sa inyo at lagi po naming sinasabi po na to God be all the glory. Maraming salamat and God bless us all. See you next Friday. Ayan po.